Hello, good evening. Mm, Tungkol dito ito po ay credit po ito kay FLM. Alam mo to sa mga na to, yung newsfeed ngayon ay puro na lang Francis Leo Marcos. Totoo lang. Pero ito naman ay si Francis Leo Marcos ay tumutulong lang naman ito sa mamayang Pilipino. Ang daming comment dyan, daming mga against, ano ba talaga ang kinatatakutan nyo dyan kay FLM eh, tumutulong lang naman sa mayang Pilipino. Kung tutuusin. Tsaka, ang hirap nga naman ng mga sa kapwa natin eh. Tumutulong na nga yung tao eh, talagang kung ano-ano pang mga binabato, ano pang mga critics yung pinagagawa. Yung iba niya matatanda na eh, talagang tumutulong ng tao. Dapat eh magpasalamat kayo na merong taong tumutulong. May kusang simulat sa pool. O kaya naiinggit lang kayo o talagang hindi lang talaga kayo makaget over kay FLM. Within start from COVID-19 ito ay talo pa ang celebrity sa totoo lang. Within 2 months or 3 months, samantala kayo dyan ay nag-YouTube, nagbo-broadcast ng ilang taon na, dekada na kayo, tumanda na kayo sa broadcast eh, hindi nyo man lang, hindi nyo akalain na ganun kasikat siya, na sumikat ng within 3 months dahil lang sa pandemic. Ngayon eh, binabatikos pa nyo ng binabatikos. Dapat eh, magpasalamat nga tayo eh, dahil nakakatulong ito eh sa mga mamamayan, sa kapwa natin Pilipino. Saka kung tutuusin eh, meron siyang kaso, yung kaso niya na yun eh, palagay ko eh, matagal na yun. At saka, dapat lang naman na kung talagang may mga tao talagang gustong siraan eh dahil by Marcos, takot na takot kayo sa Marcos. Samantala wala namang napakaganda naman ang ginawa ng dating President Marcos. Sa totoo lang. Saka kung si FLM naman ay talagang saka may pera naman at saka eh ba't tinahanap nyo pa yung mga kung ano-anong mga binabato nyo, yung mga tax or what, saan galing yung yaman, saan galing yung kayo sa Pilipinas eh may mga negosyo sa ibang bansa yan eh, kung sa ibang bansa eh pwede bang makapaggawa ka ng negosyo kagaya dyan sa Pilipinas? Sa ibang bansa ay talagang mahigpit kung magtayo ka ng business ay talagang mahigpit ang gobyerno. Sa Pilipinas lang napakarami dyan, dambuhalang ginagatasan ng mga Pilipino sa totoo lang, yung mga business dyan sa Pilipinas. Subukan nyo mag-business sa ibang bansa. Magtayo kayo ng business. Pilipinas, kung sa tutuusin, freedom ang sa Pilipinas eh. Freedom sa negosyo, basta may pera ka. Hindi eh bigla lang sumikat ang tao eh. Ang dami ng bumabatikos. Samantala, tumutulong lang sa mahihirap. Tumutulong lang sa kapwa-tao yun. At saka, kung tutuusin, simula ng medyo nagbibinata siya,
talagang meron na siyang marami na siyang natutulungan. Kung meron man sigurong mga against yan talagang sus, ang tatanda na natin sa Pilipinas tumanda na tayo ng tumutulong na lang ang tao, binabatikos pa kung ano pang mga comment ang pinagagawa. Sinisiraan ng sinisiraan. Kaya hanggat ganun ang ugali ng mga Pilipino na meron taong tumutulong, meron tao rin ng naninira. Talagang sinisiraan yun ng sinisiraan. Kayo, wala naman. Okay nga yung niya yung challenge niya, at least meron mga taong tumulong din, nakiisa sa panawagan niya. Kahit medyo yun lang siguro talaga yung paraan niya para meron mga tao na yung kahit papano meron naman yung hindi niya kaya abutin, maabot ng ibang tao na meron naman na kahit papano. Tsaka kung meron dyan mga against sa kanya talagang matatanda na galit pa kayo sa kanya. Kung tutuusin, dapat kayo yung mga matatanda dapat kayo na yung magbigay ng magpapasalamat na lang kayo hindi yung sisiraan pa ng sisiraan yung tao, talagang kinakalkal pa yung talagang mayaman naman yung si FLM kung tutuusin. O talagang hindi lang talaga kayo makaget over na talagang biglaang sikat or talagang nasa na yan. Hindi na talaga mawawala yan. History na ng yan. History na ng buhay niya yon. Nakaukit na sa mamamayang Pilipino yan. Kung mga mayaman kayo lang naman ang nagpapabagsak, madaming mahihirap na tao dyan kung tutuusin. Hindi naman wala namang inaano ng mga talagang kailangan ng tulong. Hanggat hindi kayo wala mangyayari sa atin sa Pilipinas sa totoo lang. Pag ganyan ng mga takbo ng pag-uugali natin na meron taong tumutulong talagang hinihila o ano pa yung meron lang kayong iniisip na in the future masama pa. Tumutulong na ng tao tapos ipag-isipan nyo pa ng sisimula lang ng ganyan para paano na yung kung pagdating ng araw kung tumakbo pa yan at saka hindi lang ganun tulong ang maibigay sa mamayang Pilipino kung tutuusin. Samantala dyan nandyan na sa natin kakayanin ba ng gobyerno natin yan? Kung wala si FLM paano na lang, di ba? Sa dami ng natutulungan, kahit hindi man lahat naaabot, pero kahit pa paano siguro merong mga taong na pagbigyan at saka na pagbigyan ng tulong sa kahit sa ilang buwan na sa krisis tayo. Sa krisis na tayo, wala nang laman yung social media kundi ABS-CBN at saka si FLM. Yun ang issue. Sa kay FLM, kung tutuusin, tumutulong lang naman yan. Hindi naman yan wala naman ginagawang masama. Yung alangan naman na ipapadaan pa sa mga LGU yan o kaya sa mga papadaan pa sa mga sa mga media o kung sino mga namumuno sa gobyerno.
pwede naman ida-direct kung talagang gusto mo tumulong sa tao. Ang daming tumutulong diyan, yung mga mayaman challenge. So, napakarami. Kahit papano nakakatulong sa gobyerno yan. Ngayon, issue kayo ng kung ano-anong mga anong kasiraan ng tao. Kung may kaso siya, edi harapin niya. Hindi yung talagang kung ano-ano pa yung mga wala namang ibang gumagawa niyan. Yung talagang meron talaga. Yung galit lang. May galit lang sa kanya. Kaya ganun yun. Kaya may nagbibigay sa kanya ng mga pilit na kinakasuhan. Kung tutuusin. Yung mga taong mahihirap palagay ko hindi naman makagawa niya. Kundi talagang tao lang na may mga meron din. Imbis na itulong, sisiraan na lang yung taong tumutulong. Para imbis na itulong yung ginagastos dun sa kaso sa kung ano-anong mga imbis na itutulong sa mamamayang Pilipino ay igagastos hahanapan ng butas yung tumutulong para masiraan lang, para pati yung mga napakarami. Samantala dyan ang daming dambuhalang mga negosyante sa gobyerno na taong bayan yung ginagatasan. Tahimik na tahimik kayo. Samantala dyan kay pili may tumutulong lang naman talagang ngawa kayo ng ngawa. Imbis na magpapasalamat kayo, imbis na pasalamat kayo na nakakatulong siya, talagang binabatikos pang binabatikos. Kung saan pa yung mga hanggat ganun ang ugali ng Pilipino, pag sigurado lahat walang magbabago sa atin dahil sa mga ganyan. Tapos sisihin pa pati yung mga walang gobyernong tatakbo ng na matino sa totoo lang, kasi lahat kayo dyan ay mga kung ano-anong pag merong tumutulong ng maganda, meron talagang hihilain pababa yung tao na tumutulong lang naman at sinisiraan. Sino pa kaya ang tatakbong presidente na bukod kay President Duterte na maayos ang pagpapatakbo ng Pilipinas? Sino yung gusto nyo maging presidente pa na kasing tikas ni President Duterte at saka dating Marcos at saka President Marcos dati? Yun lang yung dalawang presidente ang nagpapatakbo ng Pilipinas na talagang kahit papano nagkaroon ng medyo maganda ang takbo ng gobyerno. Nagkaroon lang ng krisis sa panahon ni President Duterte. Paano na kung iba yung nakaupo? Ano na kaya mangyayari sa Pilipinas? Baka hindi lang kagaya sa US ang aabutin natin na halos 90,000 na ang namamatay sa ngayon. Kaya kung ganun ang magiging ugali natin sa Pilipinas na meron taong tumutulong talagang sinisiraan, wala pa. Hindi pa umabot ng 2,000 yung namamatay siguro dyan sa COVID-19 o kaya 3,000. Kung paano na kung maging 90,000
Sa palagay nyo kaya, ano kaya yung mangyayari sa atin kung magaya tayo sa Italy, sa US? Anong meron kayo dyan na maitulong sa atin? Gawa kayo ng gawa eh. Gawa ng meron naman taong ang tagal-tagal na ng mga kung kaso na yan, ba naman na binubuhay para lang siraan, para lang mahuli sa panahon pa ng krisis. Kahit krisis kahit krisis, kahit hirap na yung mamamayang mga tao dyan sa atin talagang hindi kayo nagsipagtigil Hindi kayo kahit respeto man lang na kahit papano at least magkakaroon ng magandang, imbis na tumulong kayo sa mga ganung bagay talagang pilit kayo. Dapat magpapasalamat na lang kayo dahil nakakatulong sa kapwa Pilipino. Kayo yung mga bumabatikos sa against sa wala sarili nyo lang yata yung iniisip nyo hindi kapakanan ng mamamayang Pilipino dahil kung tutuusin hindi naman siguro kayo magugutuman ba't hindi naman kayo humihingi ng ayuda sa gobyerno kung tutuusin paano na yung kaming umaasa din sa gobyerno, umaasa din yung mga pamilya namin. Kahit hindi man lahat maabutan ng tulong kahit papano meron mga taong nagkukusang loob na nagbibigay at saka tumutulong ng sariling hindi na yung kailangan halongkatin o saan galing yung pera, saan galing yung kung tutuusin talagang mayaman naman yun. Magkakaroon ba ng mga business yun sa ibang bansa? Kung sa ibang bansa subukan nyo kayang magtayo ng business. Subukan nyo kayang ilagak yung pera nyo dito. Para malaman nyo kung anong meron sa ibang bansa i-compare sa Pilipinas. Ang Pilipinas napakaluwag, kung tutuusin napakaluwag. Dahil sa mga nasa gobyerno na nakaupo na lahat na lang ng komisyon lahat na lang ng negosyo isa sila sa mga official dyan, isa sila sa mga board member o isa sila dyan sa mga consultant sa mga business sa atin. Kaya ganun. Kaya dapat sa gobyerno, kung nakaupo ka sa gobyerno, dapat hindi ka connected sa mga business, kung anong mga business ng mga private sector. Tingnan mo sa ibang bansa, kaya magandang economic nila. Kaya pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, ikaw yung nakaupo sa opisyal ng gobyerno, kailangan hindi ka pwedeng konektado sa lahat ng business ng kung ano-anong mga business sector. Pwede kang tumulong, pwede kang tulungan yung mga nagnenegosyo, pero hindi ka pwedeng maging isang consultant o board member or whatever na maging membro, maging kasama ka sa isang business. Ganun dapat dyan sa atin. Kaya ka nga naumpo sa gobyerno para pangalagaan yung mamamayang Pilipino kung anong magandang takbo ng kung paano patatakbuhin yung bansa na maayos. Hindi para magkaroon ka ng komisyon, magkaroon ka ng sweldo, magkaroon ka ng buwanang sweldo dyan sa mga kung ano-anong mga business na nakatayo dyan sa atin. Ganun sa atin Lahat merong komisyon. Lahat merong buwanang tinatanggap kung saan mga business establishment. Basta nasa gobyerno ka, nakaupo. Kaya nagkandarapa na lang tayo nagkandarapa yung mga tao umupo, kapwesto sa gobyerno dahil sa mga ganun gusto maging
politika. Gusto manunungkulan sa bayan pero ang iniisip ay kung paano kumita. Hindi para tumulong para hindi sa programa ng kung paano magkaroon ng komisyon sa mga lahat ng business ng gobyerno. Kung ano ng mga pinapatayo ng gobyerno ay talagang konektado. Iyon ang katotohanan dyan. Kaya ang takbo ng gobyerno natin ay hindi wala sa hindi alam kung paano tulungan yung mamayang Pilipino. Ang iniisip kung paano kumita, paano mga project, paano magkaroon ng commission, paano magkaroon ng lahat-lahat, pati hospital, pati mga doctors sa gobyerno, lahat na. Mga dyan, mga doctors dyan. Nasa DOH, FDA dyan. Kung doktor ka sa isang government hospital, sigurado. Lahat ng botika dyan or pharmacy, sigurado meron kayo. Dahil lahat ng mga midrip, dyan dumadaan sa inyo. Nag-order kayo ng mga gamot. Nag-order kayo ng mga... wala. Totoo lang. Kaya ganyan ang nagiging takbo ng gobyerno sa atin. Yung mga doktor na yan, kaya kayo nag-aral ng 10 taon sa pagiging doktor. Merong taong tumutulong, optometrist, samahan mo naman. Namigay lang ng salamin, ikakasuhan nyo dahil hindi kayo kumita. Samantala ay yan lang naman ay tulong lang naman sa talagang hindi kayang bumili ng salamin o kaya mga may pera talagang pag gusto magkaroon ng salamin sa optical ay talagang pupunta sa optical yan. Magkakaroon ng mga magkakaroon ng salamin na talagang branded. Kahit mamigay man yan ng CFLM, kung namigay dati ng salamin, sigurado yung contact lens niyan sa inyo pa rin ipapagawa or frame lang yan. Hindi naman, ba naman yung reading glass lang kung totoosin. Pero kung talagang puwera lang, kung talagang may kasamang doktor at saka dapat yung panahon pa ni Kupong-Kupong yung kaso na yan nahalungkat pa. Ngayon pa kung saan pa yung krisis sa Pilipinas, saka pa isyuhan ng nakapinding na warrant of arrest. May matagal na yan Dapat noon pa. Kung talagang gusto nyo hindi lang kung sino pang mga mayaman, yun pa yung nagpipinance. Samantala hindi naman kayo magugutom. Hindi naman kayo umaasa sa gobyerno. Yung taong ang daming Pilipinong umaasa na mahihirap na para matulungan lang makakatulong imbis na tuloy-tuloy ang tulong nawawala pa. Kung sa bagay, nagpapasalamat lang siguro si FLM kasi talagang kapos na rin siguro, hirap na rin kasi saan ba naman kukunin sa loob ng 3 buwan na sarili mong bulsa, sarili mong pera yung ginagastos mo para tumulong sa mamayang Pilipino. Binenta pa yung bahay, binibenta pa yung property. Kayo yung bumabatikos, meron ba kayong binenta o kaya meron kayong binenta para panggastos diyan, para kakasuhan siya. O kaya diyan nyo lang gagamitin yung kayamanan nyo dahil kaya minsan meron taong gustong tumulong sa bayan
dahil hindi na natutuloy dahil sa mga meron tayong mga ugaling hindi mo maintindihan kung anong meron. Kung iisipin mo lang, matatanda na tayo, ilang buwan, ilang taon na lang yung ipamalagi mo sa, sus, madadala mo ba yung kayamanan mo sa hukay? Hindi siguro. Kaya dapat tigil-tigilan yan. Lahat na lang yung social media, ganyan yung lumalabas sa ngayon. Lahat ng newsfeed. Lalo lang talagang sumisikat si FLM yan. Lalo lang talaga Pero, yan ang taong dapat na nakaupo sa gobyerno. Hindi yung mga taong ang alam maninira lang. Pag yan ang nakaupo, sigurado lahat sa kangkungan tayo pupulutin. O kaya meron lang pandid sa atin, kaya ganun. Hanggat yan mga ganong ugali ang meron tayo dyan na meron taong gustong tumulong at saka hinihila at saka ginagawan ng hindi maganda, wala mangyayari sa atin. At saka yung mga sinasabi nyo wala naman minsan sobra-sobra na kahit sa kapwa-tao hindi na magandang pakinggan. Mura dito, mura doon, wala yan ay magiging pupulutan ng aral ng mga kabataan yung mga ganun, na lalo na nakakawala na lalo ng respeto. Nawala na yung respeto dahil gagayahin ngayon ng mga kabataan na napanood yung mga video nyo ng ganun ka mga hindi napakagandang mga salita yung bumubuka sa bunganga sa mga bibig nyo, yung mga nilalabas nyo, yung mga hindi ka respeto sa mamamayang Pilipino. Ewan ko lang, yung sa mga iba dyan na dahil siguro nagtitrending kayo dahil sa pagmumura, dahil sa salita ng mga ganong salita ang daming nakikinig sa inyo pero nakakairita, hindi maganda pakinggan. Dapat yung mga ganong words dapat kayo yung kinakasuhan, kayo yung mga hinuhuli sa mga ganong kasi magiging yan magiging ng mga kabataan pagdating ng araw, yung mga ganong words yung nakukuha nila nadadala sa public, nadadala sa mga kalsada, nadadala sa mga community. Nagiging hindi maganda yung image ng mga pinagsasabi nyo, yung nagmumura. Saka kaya sabi nga ni President Duterte, tama nga yung words niya dapat magkaroon ng Presidenting Marcos. Tsaka hindi yung presidente na tama lang kayong paglaruan ng mga negosyante dyan sa mga top businessman sa Pilipinas. Pag naging presidente ka, dapat meron kang bayag. Meron kang hindi yung may sarili kang desisyon sa bayan at saka may pagmamahal sa bayan. Kagaya ni dating President Marcos at saka ni President Duterte sa ngayon. Sino pa kayo yung kasunod nating presidente na merong ganung panindigan sa buhay?
Meron pa kaya tayong mahanap na ganyan? Kaya dapat lang siguro talagang ma-extend na lang yung presidente natin hanggang kaya pa. O dahil sa totoo lang, wala nang wala ka nang kung sa akin lang wala man na akong ma-choice na maging presidente na kagaya nung ni President Duterte at saka dating Ferdinand Marcos. Hindi naman pwedeng gagayahin ni Bongbong Marcos yun. Magkakaiba ang nun. Kaya dapat na lang siguro ma-extend na lang si President Duterte. Tsaka mapalitan yung mga matatanda nating mga dyan, yung mga nag-aayos ng hanggang sa maayos yung natin, yung bansa natin. Magkakaroon ng mga magandang ekonomiya. Kung tutuusin, mayaman ang Pilipinas Hindi lang talaga naaayos ng dahil din sa mga galamay ng presidente na mga simula sa senador, congressman, gobernador. Totoo lang, lahat yan mga membro ng yan, may mga sweldo sa mga kung anong mga kumpanya, mga board member, consultant. O pag hindi pa, sila pa yung may mga basta halos lahat ng mga negosyo. Sa totoo lang. Kaya dapat talaga ibaguhin natin yung political system natin sa Pilipinas. Naiinggit kayo sa ibang bansa mataas yung, kung tutuusin, kukunti lang rin ang tao nila. But maganda yung economic nila dahil maganda yung political system nila. Maganda yung pagpatakbo nila ng bansa. Hindi yung pag once na nakaupo ka sa government, hindi walang yung iniisip nila kung paano nila pagagandahin, paano nila mabigyan yung mga mamamayan nila ng magandang ibabalik ng gobyerno sa kanila. Tutuusin, mataas nga ang tax sa ibang bansa, pero tingnan mo naman ang nila, ekonomiya nila. Tingnan mo naman yung kung paano nila patatakbuhin yung bansa nila. Wala namang pinagkaiba, prime minister o kaya president, parehas lang naman kung tutuusin. Parliament nila o parehas lang naman, senado at saka senate, ganun din naman ang kalalabas. But kung tutuusin, mas maganda ang Pilipinas dahil sa dami ng tao, ibig sabihin maganda ang economy kung tutuusin. Kaya naman naghihirap yung Pilipinas dahil sa lahat na lang ng negosyo merong mga nakaatang na mga commission. Lahat na lang ng mga project meron nakaatang na commission, kaya ganun. Pero kung talagang ibubuhos lang talaga dapat sa gobyerno, okay lang. Ay mga dyan, yung mga funded na mga non-government employer dyan, kagaya ng PhilHealth, SSS. Dapat ang buwan-buwan ba naman kung yung mga tax collection. Yan dapat ang mga inaayos. Yung mga kung paano nyo nakukuha yung
kung paano nyo nakukuha yung tax ng mga ng mga gumagawa ng mga worker sa Pilipinas. Paano nyo na monitor yung tax nila dun sa mga employer. Ganun dapat ang mga pinag-isipan nyo. At saka yung programa dyan sa mga tinatawag nyong porpoise, yung pinakamahihirap, hindi yung dapat bibigyan nyo yung mga new generation ng magandang aral, ng mapaaral, nabigyan ng mga edukasyon para hindi maging hanggat hindi nabibigyan yung mga yan, pag membro ka ng porpoise, sigurado pagdating ng araw, yung magulang, membro ng porpoise, yung anak, maging porpoise na rin yun. Dahil hanggang pagkain lang yung binibigay nyo dapat edukasyon yung binibigay nyo sa mga yan. Yung mga napakahirap hindi maganda yung sana mawala na tayo sa krisis para at least makabawi tayo, pero sigurado taon pa yan bago babalik yung mga kaya hanggang ngayon dahil sa kung ano-anong mga natin dyan sa Pilipinas, kawawa naman yung mga mamamayang Pilipino dahil dyan sa lockdown na yan. Mabuti nga kukunti lang yung mga natin, pero sa ibang bansa merong mga gamot na wala namang inaayos na gamot, pero palagay ko talagang meron silang gamot. Ba't kagaya ng New Zealand, ilan yung victims nila? Halos 97% ang recovery. 97% ang recovery nila. Within 45 days or 50 days. 97%, halos 3% lang ang ibig sabihin meron silang gamot. Sa Pilipinas, meron naman inaalok na gamot, ang daming kumukontra. Ang daming kung ano-anong mamamatay na lang yung mga nasa COVID Dapat mo na kung anong desisyon nila, hindi yung dinidepindahan nyo pa yung mga nasa hospital samantala hindi nyo na kaya i-accommodate yung mga biktima dyan. Meron namang ino-offer hindi naman inaasikaso. Buti pa yung ibang bansa, kahit hindi naman kailangan, dapat yung meron prevention para at least kahit papaano hindi na hanggat inaantay nyo yung vaccine walang lumalabas na vaccine, walang lumalabas na ang kailangan lang dyan prevention. Kagaya sa United States, na halos 90,000 yung namamatay. Paano kung mangyayari sa Pilipinas yan? Paano tayo? Paano yung mga dahil dyan sa mga natin, dahil dyan sa mga opisyal natin yan sa DOH at saka FDA. Walang dyan kundi kung ano-anong mga testing kit, kung ano-anong mga totoo lang, dito sa ibang bansa wala namang testing, wala namang basta na lang pag sinabing lockdown, social distancing, within 40 or 60 days, 4 weeks, 6 weeks, ayun, wala na, hindi halos
iilan-ilan na lang. Halos bumabalik na sa normal, pero ang biyahe hindi pa. Yung mga international wala pa sa ngayon. Hindi pa totally, dahil yung ibang bansa ay naka-lockdown pa. Kaya ganun din dapat sa Pilipinas. Kaya kung merong prevention, merong mapiprevent na kahit papano hindi magsiksikan sa hospital o yung mga ano diyan, dapat binibigyan nyo ng action. Alangan na antayin natin yung awa ng Diyos, magkandamata yung mga tao na yan na tapos sisingilin sa gobyerno, sisingilin sa PhilHealth, sisingilin sa kung ano-anong mga government fund, saan kukunin yung mga gagastusin. Yung PhilHealth, ubos na yung pera ng taong bayan dyan, yung mga nagbibigay dyan, yung mga kinakaltas nyo sa mga Pilipinong nagtatrabaho. Yung pinapasweldo nyo pa. Dapat kung sa health ng mga Pilipino yan, dapat wala nang mga kung ano pang sektor ng gobyerno. Dapat direct na lang sa government. Wag na yung pinapaswelduhan pa dyan yung mga official, mga ano-ano. Kung pera ng gobyerno yan, dapat pera ng gobyerno. Kung kinakaltas sa mamayang Pilipino, dyan ibigay sa gobyerno. Hindi naman kailangan pa magkaroon ng isang departamento para gawing negosyo yung pera ng mamayang Pilipino na kinakontribute dyan sa PhilHealth na yan. At saka sa OWA, SSS, o ano-ano pang mga napakarami na. Pag-ibig. Mayroong Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Kung OFW ka, may OWA. Ang daming kinakaltas. Sa ibang bansa, nandyan lang, gobyerno lang. Lahat ng pera, health organization, yan lang. Wala na. Under ng government. Pumunta ka ng hospital, libre. Basta may trabaho ka. Kahit nga wala Basta residente ka ng isang bansa nila, automatic libre ka. Wala kang gagastusin kahit 5 sa hospital. Sa atin, sabagay, normal lang sa atin yan. Pag wala kang pera, diyan ka muna sa tabi-tabi, magantay ka ng ano dyan, ng may tutulong sa'yo. Kung hindi ka empleyado, hindi ka membro ng kung anong mga health organization sa atin, wala kang insurance, wala kang kawawa ka. Yan ang nangyari sa atin. Yun lang po. Magandang gabi sa inyo dyan. Magandang gabi lahat. Dapat tigil-tigilan nyo na yan si FLM. Hayaan nyo nang makatulong yung tao. Hayaan nyo nang huwag na kayong ngawa sa wala naman mangyari, wala na rin maitutulong wala rin kayong maitutulong dyan, kundi para lang
kumita yung social media, kumita yung, hindi ko alam kung paano, para dumami yung mga subscriber nyo, dumami yung mga followers. Ganun na lang siguro, para kumita. Okay, kumita nga kayo, yung problema naninira kayo. Nakakasira ng image ng tao, nakakasira ng image ng Pilipinas. Dapat magkaroon kayo ng pwede namang maganda, pwede namang maging maayos. Kung ano pang mga kabulastugan yung mga pinagagawa, pwede namang magkaisa para maayos, para maging okay. Wala. Yung sino pa yung hila ng hila pag sumikat yung tao, ang daming critics, ang daming mga baser, ang daming mga hayaan nyo lang sumikat. Panahon niya yun diba? Ganun dapat. Pag panahon nyo. Sumikat kayo. Ganun lang yun. Kaya yun lang po. Magandang gabi. Dapat magkaisa na tayo. Magkaisa na lang kayo. Hindi yung walang siraan, walang para sa ikaunlad ng bayan natin. Kaunlad ng saka magiging respeto naman pwede naman magkaroon ng respeto bawat isa. Ganun na lang po. Hindi yung siraan dito, siraan doon. Wala mangyari sa atin. Hanggang ganun na lang. Tayo lang rin ng kawawa. Tayo lang rin ng magsasuffer sa mga ganung bagay. Sa totoo lang. Kaya peace na lang, peace time, at saka antayin nyo lang makatapos yung crisis, makabalik sa normal yung doon. Saka kayo hindi sa ngayon. Walang magaling, walang ngayon sa ngayong crisis hanggat hindi naayos hanggat hindi natatapos yung ganitong sitwasyon sa atin. Yan lang po. Magandang gabi po.